Nagkwento ang isang dating adik sa shabu kung gaano kahirap puminto sa paggamit ng naturang iligal na droga. Ganito rin nagsabi ng isang eksperto, hindi raw sapat ang simpleng pagsuko at pangako para magbago ang isang adik. Narito ang special report ni Pia Arcangel. 3 taong lulong sa droga noon si George. Sa umpisa, patikim-tikim lang daw siya sa shabu kapag inaalok. Kalaunan, mag-isa na niya itong ginagawa at nag-aalok na rin sa iba. Hanggang sa masira na ang buhay niya. Nagkaroon ng time na, na 3 beses ako nawala sa trabaho. Dahil doon, hindi ko na napapasubukan. Nagdesisyon si George na huminto sa droga, pero wala pang 3 araw, di na niya mapanindigan ng desisyon. Bumalik daw siya sa paggamit ng bawal na gamot. Kadalasan, di raw talaga sapat ang simpleng pagsuko at pangako na di na uulit sa paggamit ng droga. Abstinence is not the only answer to the problem. They have to find treatment or they have to understand the learning curve of stopping addiction. Para hindi mauwi sa relapse ang isang pasyente, mahalaga ang isang comprehensive rehabilitation program. Kaya si George di na umalma nang dalhin ang kanyang pamilya sa rehab center. Kasama niya rito ang iba pang pasyenteng lumalaban sa iba't ibang adiksyon. Kapwa silang sumailalim sa mga individual counseling sessions kung saan pwedeng talakayin ang mga problema at isyu ng pasyente. Mga prayer meetings para manumbalik ang loob sa Diyos. Art therapy bilang isang paraan para mailabas ang mga emosyon. At physical activities para ibalik ang lakas at sigla ng katawan. Ang pag-eehersisyo tulad nito ay isa lamang sa mga paraan para matugunan yung mga pangangailangan ng mga taong nalulong sa bawal na gamot na gustong sumailalim sa proseso ng rehabilitasyon. Pero ayon sa mga eksperto, mahabang proseso ito at marami pang aspetong dapat tugunan. Kabilang na rito ang spiritual at emosyonal. Ngayong Setyembre, nakatakdang graduate si George sa rehab program. Nakumpleto na niya ang unang bahagi nito at kasalukuyang nasa ilalim na ng testing period. Aminado siyang hindi madali ang magbagong buhay, pero umaasa siyang sa tulong ng komunidad, tuluyan na niyang matatalikuran ang tukso ng bawal na gamot. Nandun na yung learnings Yung na this time, marunong kami, sa akin, natuto na rin ako mag-balance, then mag-process ng yung way of thinking. This time, iniisip ko muna. Pia Arcangel, nakatutok, 24 oras.